Impormasyon 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Lumikha ng pangamba at abala sa operasyon ng ilang ahensya ng pamahalaan at dalawang paaralan sa Metro Manila, Bataan at Zambales ang magkakasunod na bomb threat na ipinadala sa pamamagitan ng email at text messages. Ang bomb threat ay iniulat na isinagawa ng isang nagpakilalang Takahiro Karasawa na isa umanong Japanese lawyer at eksperto sa paggawa ng bomba. Kaagad naman pinakilos ng DOJ ang NBI para magkasa ng investigasyon. At ang sunod-sunod na email bomb threat ay sinasabing kahalintulad ng hoax emails sa internet na nangyari rin sa iba't ibang bansa tulad ng South Korea noong nakaraang taon. Kabilang sa mga binulabog ng email bomb threat ay ang DENR, Philippine Information Agency, Vertismol, Department of Agriculture, DOST, Insurance Commission, SSS, COA, NHA, Philippine Competition Commission, DICT, DepEd Bataan at maging ang DepEd Zambales. Isyu ng bayan, katotohanan 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na 2x2. Hahataw ng todo, urado ka 2x2. Ang katotohanan, dala nila 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kayo po ba mga kapamilya, kapuso, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga buzzers, mga trolls? Kayo po ba ay naapektuhan nitong bomb threat na ito? Kahit po ito ay hoax lang o kaya kalokohan lang, tama lang na imbestigahan to ng pamahalan. Doon nga sa airport, kumbatsero, sa aeroplano, pag nag-joke ka lang, nagbiro ka lang, kulong ka. Diba? Ganong katindi yun. Lalo pa kung totoo ito. It's not a joke, no? Oo, it's not diba? a joke, no? Hindi ho biro itong mga ganitong mga bomba-bomba. At karaniwan, kapag may mga natanggap na ganyan, email, sulat man, o text, o tawag, nadidisrupt ang operation ng isang opisina. Lalo na kung ito ay opisina ng gobyerno, di ba? Correct, kumbatsero. At tingnan mo na, pati pala mga mall. May mall. May mall pa pala. At saka may eskwelahan. Kaya nga malaking perwisyo po yan. Ang binabanggit po isang Japanese lawyer. Nagpakilala pa. Magpapakilala ba naman si yung Attorney Osawa? Hindi, iba yun, kumbatsero. Yun yung pinapanood ni Yuel. Kaya pala. Hindi ba yun? Ano ba niya si Maria Osawa? Kaya nga, yun yung pinapanood ni Yuel. Ito yun. Yung asawa. pinapanood ni Yuel. Asawa. Hindi, ang pangalan niya, kumbatsero, nagpapakilala daw na attorney, Takahiro Karasawa. Karasawa. At ito, may latest tayo. Japanese. Nagsalita na po yung Japanese firm, Japanese law firm, na
ang pangalan ay Steadiness Law Firm sa Tokyo, Japan. Okay. At kanila pong kinukumpirma na meron silang abogado, associate, na nagngangalang Takahiro Karasawa. Okay. Subalit, Itinanggi po nila na ito nga ang may gawa ng mga email letter o yung bomb threat. So maaaring na-hack yung kanyang email account. Oo, at tinanggi rin po nila na nanghihingi sila ng pera. Kaya nagsosorry tong law firm na ito dahil nga nagagamit yung pangalan ng kanilang lawyer. Pati pala itong First Tokyo Lawyers Association ay naglabas din ng statement, kumbachero. First Tokyo. First Tokyo Lawyers Association kinukundinin daw po itong ganitong klase ng mga gawain. Kailangan. Kaya nga ang Japanese Embassy dito sa Pilipinas ay kumilos na rin at meron silang pagpupulong, pag-usap na gagawin sa DICT-CIC. Itong CICC. Yan. Ngayong umaga. Ngayon. Dyan sa opisina ni Yusek Alexander Ramos ng CICC. Kahit po sabihin pang hoax ito sa ngayon, pero tayo pong mga magkakapitbahay, mga magkakababayan, kailangan din pong maging alerto, maging vigilant sa lahat ng oras, especially kung may mga naiiwang mga bag na ganyan. Di ba? Nung araw pa meron na tayong ganyang mga laging paalaala sa ating mga kababayan. Lalo na nung panahong sunod-sunod nga ang bomb threat. Di ba may panahon pa nga na sa ating mga media iniiwasan ang pagre-report ng mga bomb threat dahil kapag nai-report ho yung bomb threat, tuwan-tuwa yung may kagagawan. Talaga. Kasi yung kanyang purpose. Panay ang halakhak. Nung gumawa ng kalokohan yun. Yun lang talaga ang satisfaction nila. Yung gumagawa ng mga bomb threat na yan. Wag po itong mga siraulo ho yun. Mga sira talaga ulo nun. Hindi po ito dapat na baliwalain, pero wala naman tayong magagawa kundi sumunod sa mga alituntunin na ipinatutupad lalo ng mga otoridad. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun ang mga Senado at Kongreso imbis na inaawat mo na nga, tuloy-tuloy pa. Wala bang ceasefire? Walang ceasefire. Parang naghagis ng atomic bomb dun sa Senado. Nung sinabi nitong, pati sa Kongreso, nung sinabi nitong si Senator Joel Villanueva, nagkuhan pa pala siya. Nag-privilege speech pa pala tong si... Matindi naging init ni Senator Joel, kung ikukumpara sa kanyang mga kasamahang senador. Siya kasi, kumbachero, ay majority leader at hindi lang yun, kumbachero. Parang ibang Joel Villanueva yung nakikita ko ngayon Kaya nga Ilang taong kong ikinover yang si Joel Villanueva. Nung bata-bata pa yan, sisiyap-siyap pa lang din na naging kongresista, naging party list. Kaya nagulat ako nung parang minemenos niya yung party list yun na nga Kaya ang masama ang loob ng mga party list representatives na sa mga sinabi ni parang hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan. Yun ang tono ng mga party list congressmen Meron ba parang tayong hindi siya lumingon sa kanyang pinanggalingan? Video nun, yung maikling portion lang nung speech ni Congressman, ni Senator Joel Villanueva. Yung kanyang speech. Sige nga, meron ba tayo nun? Parang ang dating nung speech niya, kumbachero. Parang dinuraan niya yung mga congressman Nag-speech siya parang dinuraan, Oo, kasi ang sabi niya, kumbachero, parang kami, halal, nationally. Kayo parang ganun Parang ganun. Parang kayo ganito lang ang parang ganun. bumoto sa inyo. Parang ganun. Tapos kaya hindi lang yan, kumbachero, no isang beses na naghahamon si Majority Leader Dalipe ng Kongreso sa mga senador na ilabas nyo na ang barahan nyo. Diba? Sabi niya, ilabas nyo na barahan nyo sa tsa-tsa para magkaalaman na. Sumagot si Senator Joel Villanueva, who is he?
Aha. Yun, siya? Yun lang Sabi? ang sagot niya, kumpatsero. Ah. Kaya sabi nung ibang mga nakakakilala kay Senator Joel Villanueva noon pa, nung nasa Congress pa, ang laki na rin ang inilaki ni Senator Joel Villanueva. Nakakapanibago. Senator Ako Joel. hindi ako naniniwalang ganun siya. Kung kayo ho'y nakikinig, tumatawag ho kami sa inyo at nang makausap namin. Baka naman nami-misquote lang kasi kayo di ba? Baka naman ganun Baka Kailan ba magiging misis yung misquote na yan? at kailan ba magiging mister yan? Baka naman gusto nating marinig mismo sa kanya. At what really is driving him so crazy? Really? I don't know. Di ba? What drives men crazy? Oo, diba? Ano bang nagtutulak para sa isang tao para gumawa ng isang bagay na hindi niya dati ginagawa? Kung sa bagay, kumpatsero, meron akong isang kakwentuhan o isang araw. Ang pangalan ni John Bailon. Sinabihan daw siya nung isang dati pa naman daw yon nung binata pa siya. Sabi ka sa akin, boss, nung you're driving me crazy. Iba naman yun. Ibang tagpo yun. Ibang tagpo yun. Iba ba yun? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kahit sa yabang Dos! Kahit sa yabang Baka madali na problema na naman si John sa pag-uwi niya. Yun nga, kumpatsero. Nung araw pa yun, matagal na yun. Alam mo si John, sabi ko, manligaw ka. Manligaw, sabay. Anyway, itong si Joel Villanueva ay si Senator Joel Villanueva, siya po ay, ang totoo, kung tama ka, kumpatsero, kung susukatin mo yung intensity ng inis o galit ng mga senador sa mga kongresista, siya may pinakamataas na galit matindi. Malayo sa ibang mga senador. Kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta na interview natin naglulupasay doon. Oo nga. Siya nga pala yung tinutukoy ni Congressman Marcoleta. Nung naging majority leader si... Hindi kaya nataon lang na high blood si Senator Joel. High blood ba siya? Senator, hindi. Sa edad na ganyan. Tulad natin. Tumuntong na tayo sa edad na 35. Nung nag-35 tayo, medyo nagpa-fluctuate na yung ating lagi natin binabantayan ang ating blood pressure. Si Senator Joel, ganun din naman ang edad niya. Ang edad ni Senator Joel, mga ganyan. Hangit kumulang 45. Mga ganyan. Minsan nakakalimutang uminom ng maintenance. Diba? Nangyayari sa atin yan. Tsaka may time na wala ka sa mood talaga. Tama. Konting lang matitrigger ka na. So araw-araw ba wala siya sa mood? Hindi ko lang alam. Kaya nga yun ang gusto kong malaman. Anong nagtulak kay Senator Joel para parang biglang nagbago ng personality? Di ba? Tama. Kaya hindi siya yung dating Senator Joel na kilala natin. Totoo. Ang sabi nga ng iba, ang tanong nga ng iba, what drive men crazy? Yun ulit? Paulit. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por sumagot dos. pala kasi ang tinira pala ni Senator Joel Villanueva, particular sa House of Representatives, ay itong si Congressman Zaldico. Siya yung pinakahuli. Siya yung pinakahuling tinira. Binanatan sa floor. At sabi, may anomalya yan ganun. May anomalya yan, Joel, yung itong yan So hindi lang dun sa issue, kundi naging personalan na. Personalan na, kumbatsero. May anomalya daw si Congressman Saldi. Yung mga kontrata daw, mga corruption daw. Abay, nag-iba na nga. Ganun. Parang nalihis ang issue. Ano ba sabi? Ito po ang babasahin ko po. Sumagot pala sumasagot ka pa ha. Congressman Saldi ko ha. Sumasagot ka pa. Baka lalo mo mapag-init si Senator sigurado Joel ba kayo namin. sasagot nyo na to? Ito yung sagot ni Congressman Saldi ko Pakinggan po ninyo at narito po. Andito po. Narito po. Pakinggan po ninyo. Ginagamit
Tagalog. Tagalog pala. Ginagamit ni Senator Villanueva ang kanyang pagiging relihiyoso. Aba, medyo iba na nga rin. Parang nagalit na rin. Parang hinawakan sa tenga. Pitik mo nga sa ilong. Parang ganun no? Pero, hindi naman niya sinasabuhay. Masakit. Medyo masakit pala itong... Iba na ito. Kung ako kay Senator Joel Villanueva, sasagutin ko na yung tawag ng 2x2 Yung ano sabi? Busy ka ngayon Ano sabi? Ginagamit ang kanyang pagiging... Ginagamit ni Senator Villanueva ang kanyang pagiging relihiyoso. Pero hindi naman niya sinasabuhay. Masakit ito. Ikaw nga, hindi ka naman si Senator Joel. Nasaktan ka. Ako may sinabi pa ba? Baka naman yun lang naman. Eto, tuloy. Yabang. Nako. Ang paboritong kasalanan ng demonyo. Sumitas itong si Congressman Saldico. Ano ba sa English yun? Sabi niya, pride is the devil's favorite sin. Yun, dun mas naiintindihan pala yun kapag sa English. Pag sa English. Yung kasing sinabi kanina, yabang ang paboritong kasalanan ng demonyo, sabi niya. Hindi natin masyadong nagagamit yung ganong pangungusap. Pero kapag in English mo pala, medyo familiar nga. Pride is the devil's favorite sin. Masakit din pala magsalita itong si... Akala ko tahimik na tao yung si Congressman Saldico. Pag nahawakan pala sa tenga, pumapalag din. Naging personalan na nga. Yan nga, kasasabi natin nung nakaraan na bati na kayo. Tama na yan. Ito, mukhang lumalala. Mukhang walang katapusan to pero sa totoo, kumbachero, really, galing to sa puso ko, nakikinig ka Senator Joel Villanueva. Noong pong sumagot kayo ng who is he, hindi ko po kilala si Congressman Dalipe yung Majority Leader Dalipe, taga Zamboanga pala yan Nung naghamon siya, he dared the senators to let the people know of their stand on Chacha. Ang sagot ni Majority Leader Villanueva, who is he? Ayan, hindi ganung Joel Villanueva ang kilala. Kaya Senator Joel Villanueva, sana po sagutin nyo kami ngayon sa aming tawag para malaman namin, kayo pa ba yun? Kayo pa ba yung once upon a time nagtatawagan lang tayo ng boss? Boss, God bless you, boss. Nagulat ako sa mga pangyayari nga. Anyway, baka naman nadala lang kayo ng damdamin. Ng silakbo ng damdamin. Nangyayari naman sa tao yan. Totoo naman. Hindi naman tayo mga bato. Pero dapat maisaayos, maitama. At na lumalala, nagiging hindi na maganda sa pandinig at sa pananaw, sa nakikita ng mga tao. Mga mamamayan, ang inyong batuhan ng ganyang mga maanghang na personal na salita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Beno! Ang tunggak na oras, 18 minuto o 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ating ACS headline. PCSO may Valentine's Day treat sa mga couple, libreng 100 peso lotto ticket. Katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, marangkada na.
Business sector, legal expert, hati ang opinion sa Chacha. BIFAR, nagbabala ng fish kill dahil sa El Nino. Selosong boyfriend, kumuha ng hitman para itumba ang ex-boyfriend ng girlfriend sa Pasig City. At utak sa MSU bombing na si alias Engineer napatay sa isang military operation sa Lanao del Sur. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. May Valentine's Day treat ang PCSO sa mga mag-asawang susubukan ang kanilang swerte sa loto. Sa isang post sa social media, sinabi ng PCSO na ang unang 100 na mag-asawa ay makakatanggap ng libreng 100 pesos na major draw tickets sa main office nito sa Mandaluyong City sa araw ng mga puso sa Pebrero 14. Bukod dito, may special draw din ang PCSO sa Valentine's Day na tinawag nitong For the Love of the Game, at maaaring lumahok dito ang mga mag-asawa sa pamamagitan ng pagbili ng 4D Lotto entry. Ang mga sasali sa mini raffle ay tatanggap ng espesyal na premyo mula sa PCSO, at ang 4D Lotto tickets ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Samantala, natuldukan na ang 5 magkakasunod na oil price hike. Makaraang magpatupad ng katiting na rollback ang mga kumpanya ng langis. Epektibo ngayon! Kailan? Ngayon! Batay sa anunsyo ng mga oil company, mababawasan ng 60 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, 10 centavos lang sa diesel, habang 40 centimos naman sa gas o kerosene. Alas 6:28 na umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Umani ng magkakaibang reaksyon sa business sector ang panukalang amyandahan ang economic provisions ng saligang batas. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado, sinabi ni Julian Payne, presidente ng Canadian Chamber of Commerce, na posibleng makaakit pa ng foreign direct investments kung tatanggalin ang economic restrictions. Ngunit para kina Bernardo Villegas, isa sa mga framers ng 1987 Constitution at dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi na kailangan ng Chacha. Nangangamba naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na maranasan ng maraming kaso ng fish kill sa bansa sa kasagsagan ng El Nino phenomenon. Ayon kay BIFAR spokesman Nazario Briguera, posibleng bumaba ang water level na nagpapababa rin sa oxygen ng mga isda, lalo sa land-based fish ponds. Alas 6:29 na, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Patay ang 20 anyos na lalaki matapos itong pagbabarilin sa Pasig City ng isang hitman na inupahan ng suspect na nagselos. Nang malaman na nagkikita pa rin ang girlfriend niya at ang dati nitong karelasyon. Naganap ang pamamaslang na si boyfriend, siya yung bago ngayon. Si bago. Si girlfriend niya ay nakikipagkita pa doon sa ex niya. Sa ex. Meron sigurong iba medyo malaki talagang problema yun. Malaking problema yan. Pero ano pa lang sila, mga girlfriend, boyfriend pa lang. Girlfriend pa lang. At nambabata pa nito. Mga ilang edad niya? 20 anyos lang yung, yung ex-boyfriend. Naganap po ang pamamaslang sa biktimang si Christian Azul sa Barangay Rosario, Pasig noong gabi ng Enero 16. Matagal na pala to. Habang kausap nito, ang tagal na pala nito eh. Akala ko related o connected sa Valentine's Day. Noong gabi ng Enero 16, habang kausap nito ang dating girlfriend na itinago sa pangalang Delilah. Si Delilah. Kagad namang naaresto ang gunman na kinilala lang sa alias na Birador. Yan yung assassin. Ito yung gunman, sa isang follow-up operation sa Taytay Rizal, habang patuloy na pinaghahanap ang hindi muna kinilalang utak sa krimen. Ito yung boyfriend. Ayan, mismong si Delilah. Delilah ba to o Delia? Delilah na lang para maiba.
ang nagturo sa kanyang boyfriend na siyang mastermind sa pagpatay kay Azul. Dahil sa matinding selos nang malaman nito na nag-uuras pa rin sila ng biktima. Nag-uusap lang. Nag-uusap, oo. Kwento ni Delilah, nagkita sila ng ex-boyfriend sa Pasig para mag-usap. Ba't sa Pasig? Yun nga problema. Yun nga problema. Yuel, alam mo ba kung ano meron sa Pasig? Basta't sinabing Pasig, iba Iba yun. yan eh. Pagka Kapag magtatagpo ang magtatagpo ang isang babae at isang lalaki at sinabing Pasig, may problema yung may problema talaga, malaking problema. Sa Maynila meron din. Meron din. Pag sinabing Santa Mesa. Santa Mesa. At pag sinabi mo noon sa bagong baryo, Caloocan naman. Caloocan, sa Caloocan, problema din 'yon. Problema din talagang malaki 'yon. Saan daw ba sila nag-uusap? Sa Pasig nga. Sa Pasig. Para mag-usap. Ano ba dahilan? Para bakit sila nag-uusap? Upang tuldukan ng tuluyan. Tapusin na. Meron ng closure ang kanilang relasyon dahil may bago na siyang boyfriend. Hindi alam ni Delilah na nasundan siya ng suspect na nakasakay sa motorsiklo at angkas nito ang gunman. Yan, yung mga selos-selos na ganyan. Talagang matindi ang ibinubungan yan. Alas 6:32 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Patay sa isang operasyon ng militar sa Lanao del Sur si alias Engineer, ang sinasabing utak sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi noong Disyembre ng nakarang taon na ikinasawi ng 4 na katao at ikinasugat ng halos 50 iba pa. Kinilala ng AFP ang suspect na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer na leader ng Dawla Islamia Maute Group. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, AFP Public Affairs Office Chief, napatay si Mimbesa sa isang operasyon ng militar sa Lanao del Sur noong nakaraang buwan. Matagal na pala ito. Matagal na pala yan. Ba't ngayon sinabi? Sinabi ni Trinidad na ang pagkasawi ni Mimbesa ay kinumpirma ng isang miyembro ng Dawla Islamia Maute Group na sumuko sa 2nd Mechanized Brigade noong linggo na tumutugma sa unang impormasyon na kanilang natanggap. Mula Enero 25 hanggang 26, nagsagawa ng operasyon ng militar na nagresulta nga ng pagkamatay ng 9 na miyembro ng Dawla Islamia, kabilang sina Saumay Saiden alias Ustads, Omar at Abdul Hadi alias Hodi Imam na sinasabing gumawa ng bomba na ginamit sa MSU bombing. Oras po natin 16 na minutong komersyal na lang bago mag alas 7. Kaya susunod, Tito Boy! Kausapin natin ang otoridad mula sa Davao de Oro. Matindi pala kung batsero, almost 70 na pala yung nakukuhang patay dyan sa landslide. Sus Mariano Kaindo. At ano nga ba ang meron sa Pasig? Ayan. Balik Pasig ha? Balik tayo sa Pasig. At motel lang ba ang meron sa Pasig? Aba? Meron daw mga ipinasara si Mayor Vico Soto dyan sa kanyang syudad. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6:34 ng umaga. This time makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmadya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Umalo na daw po sa 68 ang mga namatay sa pagguho ng bundok malapit sa minahan sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Makibalita po tayo sa pamahalaan ng Davao de Oro. Makakausap natin si Edward Makapili ng kanilang Information and Communications Department. Edward, magandang umaga sa iyo. Si Katunying to at saka si Ka Jerry. Naputol na yung linya natin.
68 na. Sinabi nitong si Lea Anyora, ang unit member ng Management of the Dead and the Missing, kabilang po sa mga nasawi ang 26 na empleyado ng Apex Mining at 42 residente ng Zone 1. 68 na ang patay. Oo. Ilan pa ang missing? Yun nga ang problema eh. Padagdag daw ng padagdag yung Ang missing. kapag bigla na lang may pupunta doon ay hinahanap na kamag-anak. Dito na si Edward Makapili. Edward, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Katunying, maraming salamat po at naimbitahan niyo po ako. Opo. Kasama ko din po Edward si ka Jerry. Magandang umaga, Edward. Ano na yung kon sa inyo, yung death toll, yung official death toll sa inyong tanggapan, Edward? Yes po, yung incident command post natin po, siya po yung official na nagre-release ng datos. Meron po isang section doon na tinatawag naming Management of the Dead and Missing, na siyang nagbabalidate sa lahat ng mga datos po with regards to the missing, the injured, and the dead. Kahapon po, nasa 55 po yung 55. Yung bangkay na nahukay at 32 yung injured. Pero yung before nag-midday po, nag-post po tayo ng 63 missing individuals. But later, inalis muna doon kasi the MDM, the Management of the Dead and Missing, again conducted validations of the datos based dun sa mga complaints ng relatives at record ng PNP at barangay local government para po magkaroon talaga ng accurate data. So today po marirelease po, malalaman po natin kung ilan talaga yung missing. Oo, kasi itong kino-quote dito sa balitang kababasa lang namin ni Edward, si Lea Anyora. Ito, tama ka, yung Management of the Dead and the Missing, ang binanggit niya kasi 68 yung death toll as of yesterday ito. 26 doon ay Apex Mining employees at 42 ay residente daw ng Zone 1. So, nagbabago yung mga numbers. Ganun ba ang ibig mo sabihin, yung official number? Yes po, yun po ang iniiwasan namin. Kaya po, yung nakarating sa akin yung datos na yan, ng isang writer po, na dyan pa, galing pa Manila. Sabi ko, saan mo nakuha? Yan, sa dito po. So, hindi na sinabi dyan sa video na yan kasi kadakaroon pa ng press briefing kahapon kasi allowed naman ng media magpunta doon. Yes. Limited niya lang. 15 media is the maximum, then 15 minutes allowed kasi hindi po stable yung ground zero. May mga landslide pa rin nangyayari. So, then I reviewed the video. Wala namang sinabi. In fact, sinabi na bukas pa kasi magko-consolidate pa. So, today pa po. Ngayon, sige. I'm trying to correct the one that told me at huwag ka muna mag-ano yan. You better adapt the datos that I mentioned to you. Yung official. So ang official, Sir Edward, ay 55. Yung 55 ay based on actual body count. Actual body count po yan. Actual body count. At ang missing, ang injured ay 32. 32. Yan. Ayan. Actual din po yan. Okay. And ilan ang missing pa talaga? Yun po ang binabalidate pa po kasi may list po tayo of missing individuals. Pero may mga ano din kasi ng mga relatives na baka hindi po nasali doon. Kaya okay. Ngayon po natin malalaman. So rest assured po that we will inform every media outlet with regards to the ilan talaga missing. Yun hong 55 ay natukoy at nakilala na rin ng mga kapamilya nila. Yung iba po na identify na po kasi right after the recovery, nagkakandak naman kaagad ng postmortem. But then, yung iba na identify na-claim na nga din ng ibang mga relatives, dinala na po sa kanilang mga area. Yung iba po hindi pa nasa mga morgue pa po. Pero ready to be claimed na.
Oo. Matindi. Sa ngayon ho, kumusta ba ang lagay ng panahon? Tuloy pa ba ang May search? rescue pa ba? May rescue pa ba o Rescue. retrieval na lang? Yes po, kahapon po, actually, nung after 48 hours, mag-ship na sana for search and retrieval. Oo. Yeah. Pero the governor called up a meeting with the mayors asking for reconsideration na kung pwede i-extend pa, hoping na may mga buhay pa. Oo. Yun naman din nangyari. The following day, may bata na nakuha. Tama. So, it gives- Tama. Oo. it gives hope to the rescuer and to Governor Dr. Gonzaga, Congressman Gonzaga, na may buhay pa talaga. So, naging indefinite po yung search and rescue operation. But then, when after another 48 hours, ginawa na siyang search and rescue retrieval operation So, last Friday po. Last Friday, okay. So, but then kahapon, the ICP decided na today mag-search and retrieval na lang talaga. Search and retrieval na. So, So ngayon, Para ngayon ay search and retrieval na lang. Opo, search and retrieval. Meaning, Sir Edward, suko na tayo na makakakuha pa ng survivor dyan, ano? Yes po, kasi kinoconsider unang-una sa kapal po ng lupa na tumambak. Kasi alam niyo po yung bukid na nag-landslide, nasa 8 hectares yun. Naku, napakalawak pala, ano? Tapos spill over, pagdating sa ground, nasa 1.9 kilometers yung covered niya sa lupa. Oy, lawak At ito pa talaga. po ang matindi, sir, na yung kapal ng lupa na tumambak, kasi yung rescue teams natin, they identified section 1, section 2, section 3, in which possibly na doon napunta yung mga tao na wash out kasi. May 50 meters na section, may 30 meters na kapal ng tambak, may 20 meters, may 10 meters, may 8 meters. So, with that datos as far as the thickness of the land na tumambak po doon sa ground, imposibleng may buhay pa. Lalo na doon sa 50 meters, parang isang Opo. bundok na yun, ano? Nasa mga 5-story building po. Ayun, ganun kalaki. Ganong kataas, Tapos ano? nasa 3-story building yung ng 30 meters. Oo. Sa ngayon ba'y umuulan pa? Opo. Madaling araw pa po. Umuulan na. Ay, grabe, no? Kaya alam na, i-imagine ko yung hirap ng mga rescue at, yung mga rescue teams natin dyan, ano? Napakadelikado rin ng kanilang ginagawa, Edward. Talagang delikado po, Katunying, kasi po, may mga portion of the day na na-stop yung operation. Unang rason po, may mga landslide pa din na nangyayari. That's the reason na very strict yung ground commander sa mga taong papasok doon. Like, cluster team, response team, yung media, kontrolado talaga. At talaga may magkaroon ng safety briefing po doon sa quarter po. Pangalawa po, may lindol. Every now and then, may lindol na Yung papala nangyayari. isa, ano? Oo. Talagang ang lugar nyo dyan sa Davao de Oro, mayaman na kayo sa likas na kayamanan, natural resources. Mayaman din naman kayo sa kalamidad, ano? Natural calamities. Yes po. Kung maalala niyo po, just 2 weeks ago, lubog po sa bahaang Ibang Dahil pala. sa shear line itong nakaraan. from the shear line to Trapo Belpe. And that's the very reason po sa landslide. It's not kanang related po sa mining operation. The MGB explained dahil po sa shear line sa Trapo Belpe na the mountain absorb huge volume of water. Meron pa ba, sa dami ng sunod-sunod na kalamidad dyan, kaya nyo pa ba sa provincial government? Ito, resources ang pinag-uusapan natin. May pera pa ba kayo dyan? Yes po. Nung drop of LPA po, the provincial governor, Justice Dorothy Gonzaga, mentioned in the press con that for the 2024 budget, nag-withdraw kadang 12 million of the 30% quick response fund of the 5% calamity fund for 2024. That was intended for the evacuees, and that includes the rehabilitation of the damages of drop of LPA. But then 6 days after,
kasi ongoing yung mga relief operation. Oo. 8 days after, nangyari itong landslide. Nag-overlap yung yung problema. Opo, sabi ng governor na walang problema, kakayanin ng provincial government yan. Marami naman din tumutulong tulad po ng government of province of Davao Occidental, natulong. And siyempre, national government. National government po. The DSWD, sabi ni Secretary Gatchalian, lahat po ng pangangailangan ibigay kaagad doon sa mga evacuees. At nagbigay na din ng financial na tulong si ang national government through Secretary Gatchalian. The other day po, nandito siya. Nakita ko nga yung video, siya mismo, nagpunta pala mismo siya dyan sa Mako, no? Ground Zero. Sa Ground Zero. Anyway, last na lang, yung palang lugar na yan ay dineklara ng danger zone, bawal na raw pagtayuan ng bahay, tapos yan na nga ang inabot. Meron ba kayong napiling paglilipatan? Una, paano ba sila nakapanatili dyan? Sir? Yes po. 2007 and 2008 po, may landslide nangyari in the same area. Exactly the same area po. Noong 2008, parang major landslide doon. Parang nasa 21 yung namatay doon, no? Sa landslide na yun. Kaya, inilikas yan ng Apex Mining. Si Apex Mining mismo nagbigay ng resettlement site doon sa Barangay Kinuban, still part of Mako. Okay. The problem is, little by little, bumalik sila. Bumalik. Ang hindi namin maintindihan, the previous administration, provincial government, tolerated the people to come back. Hindi lang ganun kasimple yung pagbalik. Nakapagtayo pa doon ng barangay hall, facility center, at ginawa pang terminal ng shuttle bus ng Apex Mining. Pero yung Apex Mining, sila bang may control sa area? Mining site nila yon. Oo, yung barangay Masara, mining site talaga yun. But there was no operations of mining in that area na landslide kasi 1 kilometer pa po yung distance. Malayo pa. Malayo pa. Kaya lang, yung Project NOAA dyan in 2008 at saka the NGB in itself declares already that area danger, high risk talaga. So dapat ang barangay, ang munisipyo mismo ang nagbawal na manirahan ulit doon yung mga tao. Ganun po. Pero yung pinaka-concern LGU dyan, yung province, kasi po yung mining naman po is regulated of the province, yung mga quarry sa province yan yung may jurisdiction dyan. Yun so, talaga. Hindi natin alam bakit yung previous administration, kasi si Governor Justice Doris Gonzaga only in 2022. So, for the past years, past administration, inalaw yun. Parang pinahintulutan na bumalik. So, dapat talaga hindi pinayagan. Kung bawal naman talaga, nakita na yung danger doon. Ano? Well, anyway, ibang usapan yan. That's about accountability. I'm sure meron pong mga pagsisiyasat dyan. Dapat may managot dyan. Opo. Meron po pala kaming meron pala kaming video ng last na lang, sir, para lang hindi tayo nagkakaiba-iba. May video po kami ng briefing, official briefing ng tao doon sa management of the dead, na sinasabi po niyang 68 na po yung nare-recover na patay. Yung kahapon po na video. Gusto niyo po panoorin po ninyo. Meron po kami ngayon. Yes po. Yan kahapon yun. Pero sinabi din dyan na they're still going to consolidate the datos po. Kaya nga, sinabi din after na bukas yung official talaga na ilalabas nila. Hindi na sila nag-commit doon sa media. Yung 4 na tao na nasa, from the incident commander to the DILG. Kung isa kasi doon, si provincial director ng DILG. Okay. Yes, sir. Sige po, hintayin namin yung talaga. Yung official mamaya, yung at least meron kayong yung coordination mula sa baba pati sa provincial. Thank you so much, Sir Edward. Opo. Pahabol ko lang. Sige po. Na the governor last Friday on the press conference, diniklara niya talaga na
no build zone na yan. Wala nang makakabalik dyan. They are going to sustain the needs of the people in the evacuation area para lang maging safety sila at wala nang makakabalik dyan. At pinahanap na po ng governor ng Mako ng resettlement site para po sa mabilisang pag-construct ng dwelling unit ng safety na area. Yes, sir. Edward, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat din po. ACS Balita. Yun, provincial government. Provincial government. Pero hindi mawawala ng accountability ang barangay at ang munisipyo sa ganyan. Totoo. Kahit anong nagre-regulate ay ang provincial government. Nasa baba. Sila ang nakakaalam nun eh. Sila nasa baba. Deklarado na yan, no build zone dati pa dahil nga sa about 5 years ago, 6 years ago. Nabanggit niya, 21 na namatay doon. Kaya nga, delikado talaga yung lugar eh. Delikado. Same spot. Same spot. Tama ka, kumbatsero. I'm sure ito nangyayari po sa Mako, Davao de Oro yan. Gaano karaming lugar ang similarly situated? Parehong-pareho. Hindi lang po yung mga ganyang klase ng mga landslide prone area, pati po yung creek. Naalala yung mga creek na pinapayagan ng mga barangay chairman na tumira doon yung mga tao. Mismong barangay hall nakatayo doon sa ibabaw ng creek. Ayun, pagka dumating na ang kalamidad, hinampas ng unos yan, may mamamatay. Magsisisihan, magtuturoan. Ganon. Paulit-ulit na lang tong problema natin na to. Sana naman ay totohanan na hindi lang po dito, pati po sa ibang mga lugar. Pag sinabing danger zone, pag sinabing no build zone, no man zone, sunod tayo at ipatupad ng pamahalaan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Totohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Dr. Joel Villanueva kahapon, maganda sinabi niya. Ang sabi niya, kumbatsero, hindi daw niya kailanman mamaliitin ang mababang kapulungan. Never. Ito sabi will I belittle? Ganun ba ang dating? The House of Representatives. That he is belittling the votes of their counterparts in the House. Hindi daw niya minamaliit ang boto ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Sabi pa niya, I even take great pride in being a former member of the lower house. At ipinagmamalaki nga na ako'y dating miyembro ng Kamara. Dahil siya po ay naging Deputy Minority Leader. Si Back Party List po siya, nakatatlong term po siya. 9 na taon naging Congressman si Senator Joel Villanueva. Pakinggan nga natin yung isang bahagi ng kanyang speech. Speech. Ito ba insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Nagulat ako ron. Nagulat ako ron. Not as yung nasa likod niya, district representative. Nakita mo ba yung nasa likod niya, si Senator Sani Angara? Parang nagbisi-bisihan na. Parang gusto nang magligpit ni Senator Sani at muhin eh. Kasi dati ulitin nga natin. Pwede bang para roll VTR please? Mga taga-TV natin, may request lang si Kumbachero dito. DZRH Teleradio. Take it away. Ito ba insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. National. Yun national leaders. Tayo ay national leaders. National leaders. Hindi
not as district representative, not as party list representative. National leaders. Oh. Pero medyo wala ko dun eh. Parang nagano. Oo. Kaya tigilan mo yan. Tigilan mo yan, Senator. Si Senator Sani, nakita ko nagligpit na ng mga gamit. Makaalis na. Madamay pa ako dito. Ayun, no? Nagbisi-bisihan sa likod. Baka naman kung lang yan. Baka naman in-impersonate lang si Senator Joel dyan. Baka naman in-edit lang yan. Masasabi ba niya yan? Kasi ang sabi niya kahapon ang sabi niya kahapon higit sa lahat, miyembro po ng Kamara at party list group ang tatay ko. Na mas mahal ko pa kesa sa buhay ko. Si Brother Eddie Villanueva. Paano ko naman mamalitin ang Kamara? Yan po ang sabi. Ano itong... Ito po baka medyo... video. Ibang tao ba ito? Baka yan ang tanong ko, hindi kaya inedit lang ito. Sherwin, baka naman AI yan. Baka AI to ha? In-AI nyo ba yan? Baka inilagay lang ang mukha ni Senator Joel dyan. Ibang tao yan. Ang galing yan tayo nga kumbatsero, kayang-kaya tayong gayahin dito Parehong-pareho ng boses. Nagagawa na yan. Baka hindi siya yun ha? Are you sure? Are you sure? Yan ang problema. Ang dating sa akin nun, siya ay national leader. Yung mga senador, national leader. At yung mga kongresista... Natatas si district leader. ay hindi national leader. Baka ito papaalala ko lang Papaalala ko lang sa ating mga mambabatas at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Yes, yung mga members ng House, they are even called members of the lower house. At yung Senado, they are members of the upper house. Pero alam niyo ba kung ano ang kasaysayan yan? Kung bakit upper house at lower house yan? Dahil sa bahay. Sa isang nasaan sila? Sa isang nung araw nasa isang building lang sila. Nasa taas yung mga senador, nasa baba yung mga congressman. Yun po yun. But it does not mean that the other one is superior over the other. But why? I don't know. Magpapatuloy po tayo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. RH number 1. Ayun. Doon po sa mga nagtatanong kung re-election ni si Senator Joel Villanueva, hindi po. Hindi po siya re-electionist. In fact, baka kasi isipin ng iba na nangangampanya nagpapasikat na ganyan si Senator Joel dahil re-electionist. Hindi po siya. Ang totoo, pangalawang term na po niya ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang term. May mga nagtatanong, bakit nga daw ba nagkakaganon ng parang nag-iba ng personality si Senator Joel? Baka naman yan in defense of the Senate. In defense of the Senate. Baka ganun. Baka, di ba, majority leader siya. At feeling nila under attack yung institution. So he should stand up to defend the institution. Kaya lang si Senator Sani Angara siya nanliliit. Parang nanliliit sa likod. Parang sa video na nakita po natin. Ganun talaga. Baka kaya? May ano sinasabi mo kanina? May mga ibang obserbasyon na baka dahil sa mga ibang miyembro ngayon ng Senado nahahawa si Senator Joel. May ganun kasi may ganung obserbasyon kumbachero depende sa seatmate mo yan. Mahahawa ka. Nakakahawa halimbawa kung hyper ang kasama mo, magiging hyper ka rin. At hindi lang yun. Kung bully yung kasama mo at tropa mo yun, magiging bully ka na rin. May kilala tayo, bully sa Senado binubuli lahat ng bisita niya. So tropa-tropa yan. Baka magka-tropa-tropa na gano'n. Hindi naman, wag naman sanang gano'n. Hindi maganda. Tandaan po nyo, ito kahit na nagbababag po ang Senado at Kamara, yung mga senador at mga kongresista, tandaan po nyo, sa paningin po ng ating batas, konstitusyon, hanggat hindi pa naman nababago, ang senador at congressman, they are both members of Congress. Congress
isang kongreso po sila. Kaya nga po silang lahat ngayon ay members ng 19th Congress. Tama. Suwak na suwak sa sinabi mo. At isang kongresista mula sa malayong lugar sa Mindanao ang nagsabi niyan at ipinaalala yan kay Senator Sani Angara. Yung nakausap Joel. Si Senator Joel. Nakita mo si Senator Sani na naggaligpit ng gamit at gusto umuwi. Kay Senator Joel Villanueva ang nagsabi, yung nakausap natin minsan mula sa napakalayong lugar. Adjong. Si Congressman Adjong. Pakitawag mo nga si Congressman Adjong. Kung andyan, ano yung sabi ni Congressman Adjong, kumpitsero? Pare-pareho tayo miyembro ng Kongreso. Kumbaga, mas malaki lang ang pork barrel nyo. Ayun, kulang na lang sabihin ganun. Kayo, mas malaki pork barrel nyo kaysa sa pork barrel namin. Pero pareho lang tayo, isang boto lang tayo. Pareho lang ang pay grade. Pareho lang pay grade, tama ka. Ganun talaga, kumpitsero. Beno, magpapatuloy po tayo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Eksakto, en punto. Ayun. Kapopoy. 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay araw ng Martes at 13 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Bomb threat sa 6 na ahensya ng gobyerno natukoy na galing sa Japan. 8 buwang gulang na sanggol, binalibag ng adik na ama. Patay! Naku po! Araw ng mga puso. Sasalubungin ng Black Hearts Day protest ng isang grupo ng health workers. Halos 100 kabahayan na winasak ng storm surge sa Zamboanga City. Mahigit 6 na pong paintings na gawa ng mga preso sa Bilibid. Kasama sa exhibit sa lobby ng Supreme Court. Kasama kaya yung mga artist? Hindi. Yun lang paintings. Dapat makita din yung artist. Ito po yung artist. Nakakadena doon sa painting nila. Kaya sabihin ito po sample niya. Meron pa hong body canvas po yan. Dito nag-practice yan. Tinatuan po yun. Vice President Sara Duterte, walang problema sa relasyon nila ni BBM. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nagmula sa Japan ang bomb hoax na tinanggap ng 6 na ahensya ng pamahalaan. Ayon sa CICC, wala umanong dapat ika-alarma sa nasabing bomb threat dahil hoax lamang o pananakot o fake ang mga ito batay sa investigasyon ng pulisya. Kinumpirma ng CICC na nakikipag-ugnayan na si DICT Secretary Ivan Uy sa Japanese Embassy at hinihiling sa gobyerno ng Japan na imbestigahan din ang bomb scare. Kabilang sa nakatanggap ng bomb threats ay ang DNR, COA, National Housing at Philippine Competition Commission, ang PISAM sa Quezon City. Gayun din ng DOST sa Taguig at Insurance Commission sa Maynila na pawang mula sa nagpakilalang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa.
Patay ang isang 8 buwang sanggol na babae matapos ibalibag ng sariling ama sa barangay Tagaytay, Bansalan, Davao del Sur. Kwento ng mga kamag-anak at kapitbahay, bigla na lang binuhat ng suspect na si Angelo Malit ang anak at binalibag sa sahig ng kanilang bahay. Ayon sa pulisya, maaring sabog sa droga ang suspect nang gawin ang karumal-dumal na pagpatay sa sariling anak. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bansalan Municipal Police Station ang suspect na agad namang umamin sa kanyang nagawa. Magsasagawa ng kilos protesta ngayong Valentine's Day ang grupo ng mga healthcare workers sa buong bansa. Layo ng kilos protesta na tinawag na Black Hearts Day Protest na maipanawagan sa gobyerno na maitaas ang kanilang sweldo at ibigay na ang overdue benefits at allowances ng mga health workers. Ayon kay Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers, nasa 13,000 pesos pa rin ang buwan ng sahod ng mga nasa ilalim ng salary grade 1, kayong sobrang taas ng mga bilihin sa bansa. 13,000? Mababa nga ito, kumbatsero. Mas mataas na di hamak ang sweldo. 13,000 a month? Ay, baka naman nagkakamali lang tayo dyan. 13, sobra naman itong 13,000 pesos a month na to. Ilang araw lang ba pasok nito? Oo. 6 na araw? Kung 6 na araw to, divided by, tingnan natin. Kung divided by 24, kumbatsero. Divided by 20 o 22 na lang. 13,000 divided by 22. Kunwari. 509, wala pang minimum to. Wala sa minimum. Wala pa sa minimum to. Gobyerno nagpapasweldo ng wala pa sa minimum. Sobra naman to. Mali dyan. May problema dyan. Hiling po ng grupo maitaas sa 33,000 pesos ang sahod ng mga nasa entry level na health workers. Sa ibang balita, higit 1,000 pamilya ang nawalan ng tahanan dahil sa storm surge na nangyari sa isang bayan sa East Coast ng Zamboanga City. Ayon kay Dr. Elmer Apolinario, Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Chief, nasa 1,010 pamilya o 3,800 individual ang lumikas sa mas ligtas na lugar matapos anurin ang kanilang mga bahay. Nasa 80 kabahayan sa 5 lugar ang nawasak ng lamunin ng malalaking alon noong linggo ng gabi. Kwento ni Apolinario, nagulat na lamang ang mga residente sa nangyari dahil walang naibigay na warning ukol dito at maayos naman ang panahon bago ito nangyari. Alas 7:20 ng umaga, nakadisplay po sa main lobby ng Supreme Court ang nasa 66 na obra na ipininta ng mga inmate mula sa New Bilibid Prison para sa isang exhibit. Tatagal ang art exhibit na tinawag na Mga Pinta ng Pag-asa mula sa puso ng mga PDL hanggang February 16. Sino mang interesado na bilhin ng obra na gawa sa acrylic at oil paint ay maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ni Associate Justice Maides Marquez. Lahat po ng kikitain sa exhibit ay mapupunta sa grupong Kulay Group of Artists sa Maximum Security Compound, School of Fine Arts, Education and Training Section at Livelihood Section ng Medium Security Compound. Ang totoo, kumbatsero, ang mga produkto ng mga gawa ng kamay ng mga inmates sa Bilibid, mga PDLs, hahanga ka talaga. Hahanga ka, kakaiba. Meron kaya diyang painting na yung sinusunog nila gamit ang soldering gun. Tapos sinusunog nila doon sa kahoy. Nakakita ako noon, kumbaga, ang galing. Sobrang ang galing. Mahirap. Pero mo yan, parang gagawa ka tanong ng natin picture. kay Bingbong. Hindi, si Congressman Bingbong naman, posporo ang hawak nun. Ito talagang soldering gun. Igagawa ka ng litrato sa isang kahoy gamit ang soldering gun. Galing yan. Ang galing. Kaya mga inmates natin yan. Ito mga inmates, magagaling po yan. At hindi ba kinukwento namin sa inyo nung nakaraan, marami pong inmates dyan, magagaling na chef, na pastry chef, mga bakers, pakikinabangan mo talaga sa restaurant business. Kaya sana maituloy-tuloy yung paglinang sa kanilang kaalaman. Kasi kapag busy ang isip niyan ng mga PDLs natin, na tinatawag din namin ni Kumbatsero na preso. Preso. Makakalimutan nila yung mga masasamang gawa eh. Talagang pagbabago. Pagka, sabi nga, yung idle mind, doon busy si Satanas para... At magkakaroon pa sila ng extra
extra income at hindi makakaisip na kung ano-ano sa loob ng bilangguan. Totoo yan. Para paglabas nila, ang tawag na sa kanila ex-convict. Diba? Ex-convict yun. Ex-convict. Ex-convict yun. Meron nga akong kilala convicted Oo. Pero nasa gobyerno pa rin. Nasa gobyerno. At tinatawag niya yung iba, ikaw magnanakaw ka. Gano'n. Sino ba yan? Convict yun. Convicted with finality Hindi siya ex-convict. Hindi ex-convict. Convict. Hindi nakaapila? Hindi. Wala na. Paano pa siya apila? With finality na. Tapos na sa Supreme Court? Tapos na. Ba't nasa laya pa? Yun nga ang tanong. Yun nga ang tanong, kumpatsero. Ampere yan? Ampere. Ampere talaga yan. Ito ang Ampere. Feb 12 pa lang ba, marami nang pumupunta sa Mot-Mot? Sa Bagong Baryo. Hindi, Feb 13 na ngayon Feb 13 na ba ngayon? Sorry. Yung Feb 12 kahapon ay isang araw bago ang bisperas ng Valentine's Day. Tama. Ngayon talaga ang bisperas. Sa kahapon yung araw ni Engineer Tony Nangiel, yung Feb 12. Ngayon, bisperas pa lang, meron na. Aba. Alamin nga natin ang balita mula sa ating RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Come in! Jerry, hindi pa naman tumatagilid itong pulang hotel. Hindi pa naman. Pero, Saan yan? Dito sa Bagong Baryo. Ayan. Pag sinabi mo, pag nag-usap ka, Bagong Baryo, Santa Mesa pa. Ito Alam naman na. yung mga sikat na puntahan, no? Alam na. Ng mga nagde-date. Hindi lang nagde-date, yung mga nagpa-preserve ng matuluyan at nasa maayos o tamang presyo. Dahil ngayon, isang araw bago yung Valentine's Day, ay marami na umano yung nagpa-reserve sa pamamagitan ng online at on-call line reservation dito sa mga hotel sa Caloocan. Lalo na itong isang kilalang hotel, itong Sug Hotel, na may mga pakulo na rin binibigay para sa pakulo. Itong ang kanilang pakulo, umpisa ito ng ngayong alas 8 ng umaga, magtatapos bukas ng umamayang gabi, at pagkatapos nyon, umpisa uli ng umaga hanggang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At tuloy-tuloy hanggang matapos yung Valentine's Day. Kumusta raw ba? Fully book na raw ba? Hindi pa naman fully book, pero may mga nagpa-pretend na. Kasi bukas ay kasabay ng Ash Wednesday, natin nila, ay inasahan. Oo nga pala. Dito na, mas maagang papasok yung mga walang pasok. Kaya hindi mo masabi. Nalito ako doon. Sobrang nalito ako doon. Maagang papasok yung walang pasok. Paano papasok yung walang pasok? Papasok dito sa hotel. Paano pagpapabook? Kailangan ba pumunta ng personal? Merong mga dire-diretso na rito, pero mas mainam daw kapag ikaw na nagpa-reserve. Mas mabilis, tuloy-tuloy ka na, ay mapalap na lang ano yung room mo at kesa naman pupunta ka kapag puno na, antayin mong lalabas yung mga nag-check-in. May maayos ba silang pilahan dyan kapag mag-waiting, para sa waiting? Nakita ko rito Jerry, kato niya, paikot-ikot yung mga sasakyan habang kasi hindi sila pwedeng yung kanyang Sogo, kinukwento sa akin ni Sherwin, wala daw drive-in yan. Hindi, dito sa QC. Meron kasi mga Sogo na on-spot lang. Dito naman sa Bagong Baryo, karamihan dito, drive-in. Pwede magdala ng sasakyan. May sarili siyang paradahan mo, yung room mo, paparada mo sa baba, ay kung gusto mong 1 day, 2 days, up to 1 day. Pero kung ikaw ba, Edwin, kung ikaw ba ipapasok sa motel, willing ka naman bang magpunta dun sa front desk, sa may reception, tapos maghihintay kayo, maghihintay ko, kasama mo yung may waiting area. May kasama ka, o gano'n.
Meron ding mga nakikita ko nag-aantay, iba ayaw naman. Siyempre, yung privacy nila. Meron namang nakapila dito sa may monumento. Tago ang yung sugod dyan, maraming nakapila. Pati ibang mga hotel, halimbawa yung iba-ibang mga pangalan dito, maraming bago eh. May mga nakapila ako nakikita sa mga boat, pero nakabantay naman yung mga otoridad dahil mamaya mapasukan doon ng mga menor de edad. Yun yung ordinansang ipinagbabawal. Pero kapag nakasakay ka ng sasakyan, hindi mo na alam kung menor de edad. Ayun na nga, hindi nila malalaman na yun. Kaya pag pumapasok yung binupuksan nung empleyado ng hotel, sinisilip. Nakikita ko kanila, sinisilip nila. Yes, pero hindi ganong matagal kasi mamaya magalit yung sakay, lalo na yung tatago nga, sisilipin pa. Walang ganon, walang ganunan. Alam mo bang, Kajeri Katuning, 300 pesos ang pinaka-discount ngayong Valentine's Day. Halimbawa, first 10 hours. Ang charge nitong 10 hours, instead na 808, yung ordinary room, magiging 500 na lang sa first 10 hours. Ay, kung mag-additional ka, 100 per hours doon sa ordinary. Pero kapag doon ko naman sa may executive room, ito yung may jacuzzi. May jacuzzi yung executive room? Meron. Matindi Pinapasok ka ba doon sa kwarto? Pina-inspection ba sa'yo? Hanggang baba lang, ayaw nilang ay, pakita. Dapat nga mapakita mo para yung loob. Kung para meron. Di ba? Nakita ko Jerry, yung executive, ang pagkakaiba, maraming design. Parang kang nasa isang bakuran, naka-design yung meron siyang mga, maganda yung mga ilaw eh. Pinasilip sa akin. Yung ordinary naman, parang nasa isang magandang kwarto ka lang, walang mga design. Eto, may isang valid question dito, ang isang senior citizen. May discount daw ba sila? Lahat, basta pumasok ka ngayong Valentine's Day, automatic 300% so yung promo, kapag may promo na, wala nang senior citizens discount? Wala nang, Jerry. Yun na yung pinaka-pagkalahatan na nila. Ayun. Big lima, ayan, nasa gitna. Pag nasa executive room ka, iba yung per hours additional. Ang first per hours additional, 396 doon sa executive. Pero yung ordinary, 100 per hour yung additional mo pag pumasok ka rito. Pag nakamotorsiklo ka, alam mo, nakamotorsiklo ka, gusto mo hindi makita, meron din. Yung 1,043, magiging 740 na lamang. 10 hours. Malinis ba yan? Malinis ba talaga dyan? Nakita ko, malinis ito. Pero yung ibang hotel, hindi ko pa napasok. Hindi, ang so good talaga. Maganda review dyan. So good, so clean. Malinis. So good. So good, so clean. Ngayon, pag nag-order ka Jerry ng pagkain halaga 600, merong yung libreng bags pag uwi mo pagkatapos. May mags. Ano nakalagay? Ano ka nakatatak doon sa mag? Happy ending. Thank you, Eddie. Kanya-kanya pakulo. Ayan. Kaya natin ka mga kuha rito sa mga hotel dito sa Bagong Barrio, sa Caloocan, sa monumento dito sa Caloocan. Ako pa rin sa Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:31 ng umaga. This time check is At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, naalala mo ba yung pinag-uusapan natin noong isang araw tungkol to sa pasya ng estado ng Florida sa atin sa Amerika? Sa atin. Yung sa Facebook o sa social media. Yes, ang Kongreso po ng Florida ay nagpasa ng isang batas na naglalayong ipagbawal sa mga bata ang access sa social media platforms. Nako, ayan, mga bata. Eli Baha Trinidad. At saka kay Brent Baha. Zoe, Helga. Anong kinukwento ko sa kanila to? Parang ayaw kagad eh. Parang gustong magkilos protesta sa harap ng Florida eh. Umusok kagad ang ilong. Ito pong desisyon na to
Kongreso ng Florida ay naglalayong ipagbawal sa mga bata edad 16 pababa ang access sa social media. At inuutusan po ang mga social media platforms na ito na i-terminate ang accounts ng mga batang ito at gumamit ng third-party verification system to screen out the underage. Ayan. So ito, ibig sabihin diyan pala sa atin sa Amerika, tagal na kasi natin hindi nakakauwi, kumbachero. Hindi natin alam na diyan pala ay ipinatutupad na yung KYC, yung Know Your Client sa pag-open ng Facebook. Hindi katulad dito sa atin. Ay nako. Magbigay ka lang ng number o mag-open ka lang ng email. Ayan, kaya makakapagbukas ka na ng daming Facebook. Scammer Kaya ang daming scammer. Ang daming scammer. Palagay ko. So pag gagawin dito sa atin yan, nasisimulan natin sa mga bata, mapupersa na rin, mare-require na rin natin ang mga social media platform na kapag gagawa ka ng account, kailangan may ipapakita kang ID. Mismo, kumbachero. Yun. Maganda yan. Mismo. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Sabi nga nitong naalala ko tuloy yung advocate ng ganito Ang gusto kasi nung advocate ng less social media o internet time o gadget time sa mga bata ay dapat ang bata kumikilos naglalaro para may physical activity. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Dr. Cynthia Cuayo Huico, ang babaeng naninindigan para sa kapakanan ng mga bata. Ayan. Dr. Huico, magandang morning. Catherine po at saka si Jerry. Doktora. Magandang morning, mga gwapo. Yun, sana naman, no? Fresh at ang aga, doktora. Nasa clinic na ba kayo? Wala, nasa bahay. Tuesday ngayon, medyo pahinga ng konti kasi grabe pagka Monday. Oo. Ito, nabanggit po natin itong tungkol sa batas na ito sa Florida. Anong say ninyo, doktora, nung nalaman nyo ito? May balls sila. Narinig mo ko? May balls sila. Tayo kasi, tagal na natin, maraming nagsasalita tungkol dito, madaming, sige, umaayon sa aming mga magulang, sa aming mga pediatrician, na, kontrolin natin konti ang social media natin. Walang balls. Ang mga mambabatas natin, sa Florida, ang ganda. Oo, meron silang balls. At I hope meron silang kakayahan at I'm pretty sure they have the capacity para sundin ang batas. Sa atin, gawin mo itong batas na ito, hindi yan masusunod. Ay, puputol ko 3 daliri ko kahit na 1 daliri ng 1 kamay pag napasunod natin ang mga tao dito sa atin. Kasi yung social media dito sa Pilipinas, pangkwan yan pang-alaga ng bata yan kasi nagso-social media rin ng nanay at tatay. Pero kung magiging batas sa atin, doktora, 'di ba? Hindi yung mga tao, hindi yung mga bata ang magdedesisyon. Ay ipatutupad ng gobyerno at ang ioobligahin ay itong mga social media platform. Tama, pero kasi hindi ko ma-imagine kung paano nila kokontrolin. Lahat ng tao may cellphone, lahat ng tao may iPad. Ang wifi natin salasalabat na. So, paano mo siyang kukontrolin? Like for example, kung may apo nga lang sana ako ngayon at gumagamit siya ng social media, paano siya kukontrolin? And may telephone na siya siguro ngayon, may iPad na siya, paano ko siyang kukontrolin? Yun ang iniisip ko kung paano dito sa atin sa Pilipinas. Kasi yung di ba, sensor tayo hanggang 16-year-old, paano natin nakokontrol yun? Nakakapanood din ng mga bata. So, ang issue, madaling gumawa ng batas, pagpapatupad ng batas, ang aking tinitingnang problema. Actually, ang siguro, klaruhin lang natin, kumbachero, doktora, ito pong specific na
uutusan ng estado o ng gobyerno para i-deactivate ang social media accounts ng below 16 and below ay ang mga social media platform, Facebook, YouTube, TikTok, at iba pa. So Instagram. Kung ikaw ay ganun ang edad mo, kahit gusto mong pumasok doon, hindi ka makapag i-Instagram, yung account mo mabubura na kung hindi ka pumapasa doon sa age requirement na yon. Mukha ang tinutukoy mo, doktora, yung siguro yung labas doon sa social media, halimbawa yung mga games, yung mga games na kina-aadi ka ng mga yun, medyo mahirap yon. Pero yung social media platform mismo, if there is a law requiring them to know their clients, know their customers, baka po kahit papaano this is a good start. Ano tingin niyo, doktora? Huwag ka na magalit. Good start. Pero ang hirap niyang ipatupad. Like, kung may ako ngayon, meron akong wifi dito. Paano kung mapipigil na nasa loob na siya ng room, tapos ay magbubukas, hindi naman namin alam kung kahit na anong gawin mo, makakakuha yan ng Slack doon sa social media na yun eh. Hindi, doktora, sasansalain kita doon. Ang tinutukoy dito, yung personal account. Halimbawa, yung anak ko, si Zoe, meron siyang Instagram account, meron siyang, halimbawa, meron siyang TikTok. Paano siya makapagbubukas ng TikTok niya kung deactivated na yung TikTok niya? Makikigamit siya sa TikTok ko. Pwede. Gamitin niya yung account. Ganun po yun. Hindi. Kasi nga, sa atin nga nakakapangloko kung yun nga hindi pwedeng magmaneho na hindi nasa edad, nakakapagmaneho. Yan pang social media. Ang dami nating para-paraan. So, kailangan yung lahat ng para-paraan ang iisip ng mga bata, makontrol na natin bago tayo gumawa ng batas. Ang daming palusot dyan. So, sa Pediatric Society po that you also represent, hindi po kayo sang-ayon dito sa batas? Ayun ang point. Okay, 100%. Me as a person, 100%. Sa Manila Doctor, 100% lahat ng doktor doon. But how are you going to activate the batas? Yun How are you going natin. to monitor? Yun yung implementation. Tama rin naman ang concern ninyo doon sa implementation, sa dami na ng mga example natin dito. Pero tingnan natin, sa pamamagitan ng pagbabantay natin, lahat, maipatutupad yan. Lalo na't ang inaalala natin at pinangangalagaan natin ay yung kapakanan ng mga bata na naaabuso. Maraming naloloko sa social media. Kayo na po sa inyo na manggaling, ano po ba ang sama kung ang bata, may study na rin siguro kayo, nakababad po sa social media? Ay, hindi sila marunong kausapin. Okay? Sa panahon ngayon, bihira na tayong makakakita ng bata na pagka tinanong mo, ang bilis niyang sumagot. Kumbaga sa pag tinanong mo ng isang bagay, kuha pa ng cellphone. Hoy, wala dyan yung tanong ko. Nandiyan kailangan isipin mo kung paano mo sa... Di ba? Kung ano yan, kahit sa clinic, kahit na saan kayong area, ganun ang gagawin. Di ba tayo pagka tinanong, alam mo na yung sagot, sila titingnan pa sa cellphone. Number 2, selfie ng selfie, di ba? Na-expose yung bata, kaya sinasabi nila, ang dami nating mga salbahe, salbahe din naman tayo, nagsiselfie tayo. Salbahe din ang yaya ang mga magulang nagsiselfie, tapos pinopost sa social media. Kasalanan ba ng mga tao, binibigyan mo ng pagkakataong gumawa ng pagkakasala? Di ba? Yung mga ganung tipo. Kaya sa akin, pag sinabatas yan, paano natin ipapa-implement? Meron pong isang congressman, si Congressman Ompong Ordanes, yung Senior Citizen Party List, nagpahayag na po ng kanyang ng kahandaan na mag-file ng similar bill dito po sa Kongreso. I'm sure importante po ang inyong mga inputs. Naiintindihan natin si Doktora, siguro sawan-sawa na kayo sa batas na ginagawa batas sa seatbelt, batas sa anti-drunk and drug driving, batas sa kung ano-anong batas na hindi naiintindihan namin kayo yung frustration ninyo. Batas ng lumipas. Nagiging batas na lang ng lumipas. Diba? Bawal ang maganda, bawal ang pangit. Yun ang mga batas na gawin nila, di ba? Bawal ang walang mo. Hindi. Doktora, isa na lang pala, last na lang.
Kumusta po ba yung vaccine vaccine rate natin ngayon? Tumataas ba yung nagpapabakuna o bumababa? Hindi lang sa hindi lang sa COVID to yung sa iba pang bakuna. Hindi COVID. Pagka may schedule na bakuna naman, dumadating ang mga bata. Ang problema ko lang ngayon sa DOH, wala akong access sa DOH. Pero, ang dating doon is, hindi pa ako nakakakita ng kailan ba tayo magbabakuna? Ano bang panahon ngayon? Pebrero na, tapos na ang Valentine's, di ba? O naman tayo, araw na hinihintay natin, hindi pa nag-uumpisang magbakunahan. Dapat nag-uumpisa na magbakunahan para dito sa ating cholera, typhoid, etc. Kasi year yun, binakunahan Wala pa. Wala pero pa. Sa private government yung mga nakakay doon na immunization record, we follow it to the letter. Kasi napakahirap. Wala kang prevention. Meron na ho bang bagong flu vaccine, doktora? Waray! Isa pa yun. Wala. Diba? Wala pa. Yun. Pambihira. Kung meron, ako na sila sa uwi, wala pa Isama nyo na kami, Isama nyo, doktora. yung matatanda, isama nyo na. Kahit na pediatrician kayo, isama nyo na kami. Dapat maamin ang matatanda, Doktora Cynthia Cuayo Huico, maraming salamat po at magandang morning. Maraming salamat sa mga advocacy nyo at yan ang makakatulong sa atin kasi kayo yung mga pinakikinggan ng bayan diba? So magpabakuna, mag-ingat, magtakip ng mukha kung talagang tao ang pupuntahan, maghugas ng kamay, hindi pwedeng hand sanitizer lang, hand washing, yun ang ating panlaban sa gamot with soap and water. Thank you very much. Yes, ma'am. Maraming salamat. Magandang morning, si Doktora Cynthia Cuayo Huico. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Nako, ano to? Niresba ka na ba si Harry Roque? Yung daw misis ni Harry Roque, sinipa sa pwesto. Nako po. Saan? Dahil ba sa... Nasaan ba siya? Sa pag-ibig? Sa pag-ibig? Dahil sa pag-ibig? Dahil ba sa pag-ibig? At sino itong may showbiz tayo? Sinets ito. Sinets Itets. Sino itong aktor na palagi daw pong may kalmot dahil ang jowa parang pusa pag nagagalit? Matindi. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:50 This time sa showbiz. Ito kumbachero, yung binabanggit natin si Myla. Si Myla Roque tinanggal na bilang board member ng Pag-ibig. Si Myla po ay misis ni dating presidential spokesman Harry Roque. Bakit? May mga banat din ba siya? Tinanggal dahil kay Harry Roque. Kay dating Secretary Harry Roque. Ganun ba? Palagay ko na may matagal na rin siya doon. Baka naman nakaisang full term na rin. Holdover naman yata. Ayun, holdover. Holdover naman. Kapag mga co-terminus, kapag nagpalit ng administrasyon, gano'n naman sa atin. Ang na-appoint po kapalit ni Myla ay si Maria Lourdes Doria Velarde. Lalo na kung ang mister mo bumaba na, nagiging umaastang kalaban ng kasalukuyang administrasyon, ganun nga. Parang kumbaga, ikaw na nga mismo din Parang ganun. Dapat magkusa ka na. Tama yun. At maganda yung sinabi ni Ombudsman Samuel Martires nung na-interview natin. Si Uncle Sam. Ni Uncle Sam. Sabi ni Uncle Sam, doon naman sa mga may problema dyan, wag na kayong maghintay ng performance review, magsipag-resign na kayo. Magkusa na kayo, pinamumroblema nyo pa yung boss Talaga. Tama. Magandang umaga kay Kuya Mel Magno at binabati lang niya si Louie Salud at JJ Havinya ng San Jose, Batangas at belated happy birthday kay Dr. Raymond Alday. Magandang umaga rin kay Boss Dennis Xavier ng Bureau of Immigration. Ninong Tolentino, happy birthday. Bureau of Immigration ba ka mo? Yes. Si Attorney Ronald Ledesma, ang Chief ng Board Special Inquiry ng Bureau of Immigration, ay nagbe-birthday ngayon. Aba, happy birthday. Ka-birthday mo pala, Attorney, si General Samuel Pagdilaw at si Kelly Ramos ng Valenzuela. Kelly! Magandang morning. Pala, tatahi-tahimik ka. Kaya si Kelly daw
kumbatsero ay meron daw Pa-promo? May pa-promo din. Ano to? Honeymoon? Sagot ni Mayor West, ang honeymoon ninyo. Obo, tingnan Ayos mo. pala. Pwede ba Yan dito ang kahit hindi Valentine's taga trip? Valenzuela? Pwede. Pwede ha. Pumunta lang, hanapin nyo lang po si Kelly Rabos sa Valenzuela City Hall at makakakuha na po kayo ng libreng kupon. Libreng kupon sa libreng Hollywood. Ayan. Oy, siya nga pala, usapang puso, ang Philippine Heart Center ay nagdiriwang ngayon ng kanilang anniversary. Kuyang Randy Siya ba Sakay. ang director ng Philippine Heart Center? Siyang may-ari. Siyang may-ari mismo. Siya may-ari ng Philippine Heart Center. At ito palang buong buwan ng February ay punong-puno ng mga selebrasyon, okasyon para dyan sa Philippine Heart Center sa kanilang 49th anniversary. Yes. Ayan, kaya sa mga kapanalig natin dyan, katuwang natin mga sa kapuso, public service, mga kapuso natin dyan sa Philippine Heart Center, congratulations and happy 49th anniversary. Ang Heart Center, alam mo kumbatsero, nung araw dinadayo pa, ewan ko ngayon, ng mga foreigners dito nagpapagamot dahil magagaling ang espesyalista ng Philippine Heart Center. Ngayon din po ipinagdiriwang ang World Radio Day. Alamin nga natin kung bakit ito nauso. At sino tong aktor na palaging may kalmot dahil ang jowa para daw pusa pag nagagalit? May alagang pusa? May alagang pusa. Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Meow! Meow! May pagkapusa itong si Mrs. ni gwapong aktor. Madalas kapag sila ay nag-aaway, napakabilis ng kamay ni aktor nitong si babae, hindi pala itong artista, non-showbiz. Non-showbiz. Agad-agad nananakit itong si babae. Talagang magaan ng pingkok, ha? Kalmot dito, kalmot doon. Naku po, aray. One time, nagkaroon ng matinding problema itong si aktor dahil sa nag-away nga sila ng kanyang misis na may pagkapusa. Yun. Si Catwoman. Nagkaroon siya ng mahabang sugat sa mukha. Ayun. So, hindi pwedeng make-upan dahil malalim-lalim ito. Kaya naman, nagkaroon ito ng problema. At, eto na ang eksena. Takot na takot itong si aktor sa kanyang misis na may pagkapusa. Hindi lang yan. Kapag nagagalit si misis, hagis dito, hagis doon ng mga gamit, ultimo TV, itinutulak, lahat. Walang ligtas sa kanya. Ganon magalit ang misis ni aktor. Ang aktor na laging nakakalmot, na laging nasasaktan ng kanyang may pagka-Catwoman na jowa ay si aktor. Nako, eto tandaan nyo ha. Mark my words. Yan ha. Mark my words. Yun. Pag nagagalit, nako, parang ang sabi, hihimas ka sa heras. Tarehas pala. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Ang tanong! Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Magandang morning. Wala na sirit-sirit. Ayun na, binanggit na niya. Binanggit na ni Morley. Senator Joel Villanueva, open ang invitation namin sa inyo, Senator Joel. So gusto naming malaman kung nagbago ka na ba talaga. Kung nagbago kasi dito nga sa DCRH nagulat ako Kanina may sumugod pa sa amin dito May kwento, may sariling kwento ng kanyang karanasan. Sabi ba naman niya, talagang masama loob Sabi niya nung kampanya pumupunta pa dito yan Dito sa DCRH. Sabi ko dito talaga baka mali dito. Tapos pinagtitimpla pa kami ng kape niyan. Pinapakita niya barista siya. Dahil sa TESDA siya. Nung manalo. Naku, hindi man lang i-replyan yung hindi na kami kilala. Oo. Ganun, baka busy. Alam mo, mother, kapag ka-official na ng gobyerno,
nagiging busy na talaga. Busy. Yung mga trabaho. eh. Halimbawa, si Presidente, dati nakakausap mo yan. Ngayon, paano mo makakausap sa dami ng huwag na kayo nagtatampo pagka ganun. Lalo na sa mga national leader. Mga national leader. Pero kung party list ka lang, kung district representative ka lang, hindi ka naman national leader. Dapat na Bye! Happy weekend! Landang Bayan! Susunod na!